Sa NBA, ang pinakamaraming MVP ay si Kareem na merong 6, susunod si Bill Russell at si Michael Jordan na merong 5, 4 naman para kay Wilt at kay LeBron, si Moses Malone, Larry Bird at Magic Johnson merong 3. Papasok ng mid-season, mayroong mga players na nakagawa na ng mga record or career high. So wala na si Joel Embiid sa MVP race. Ang naglalaban ngayon doon ay sina Nikola Jokic, SGA, Giannis at si Luka. So silang 4. Sa 4 din na yan, meron 2 players ang papasok bilang unang international player may 3 MVP. Either si Giannis or si Jokic. Sa 4 din na yon, meron naman magiging first timer na MVP, either si Luka or si SGA. Ang nasa leading scorer o scoring champion ay si Luka at si SGA. Either sa kanilang dalawa ang makakuha nun. Ang pangatlo, si Giannis. Ang nangunguna naman sa triple-double sa mid-season ay si Domantas Sabonis na merong 18, pangalawa si Jokic na merong 15, pangatlo si Luka na merong 10, at pang-4 si Giannis na merong 7. Noong mga nakaraang taon kung saan nanalo si Jokic ng MVP, kalimitan siya kasi din na nangunguna sa stats at sa advanced stats. Ngayong season naman, papasok ng mid-season, si SGA na. 8 stats ang nangunguna siya. Overall points, steals, steals per game, total free throws, win shares, offensive win shares, at per 48 minutes win shares. Si Nikola merong 4 na advanced stats, si Luka 3, si Giannis 4 din. Ang ESPN nagkaroon ng botohan kung sino ang pipiliin nilang magiging MVP ngayong taon. Mostly ang nakakuha ng first place votes ay si Jokic, susunod si SGA, pangatlo si Giannis at si Luka. Based naman sa basketballreference.com, ang nasa number 1 nila si Jokic. 38% probability na siya ang pipiliin. Si SGA yung pangalawa na merong 20%, si Luka 13% at si Giannis 11%. Yung mga media kasi ang boboto kung sino mananalo ng MVP. Mula 2020 hanggang 2022, naging selyado noon ang mananalo ng MVP first part pa lang ng season. Noong 2023, dito nakahabol naman sa second part ng season si Embiid. Nagkaroon pa nga ng controversy sa botohan. Si Stephen A. Smith naman sinabing dapat si Tatum ang number 1 sa ranking ng MVP ngayong season since nawala si Embiid. Siya ang best player sa best team sa NBA ngayon, ang Boston. Yung iba naman, dinisrespect di umano si Tatum na ilagay siya sa top 5 or top 6 ng ranking. May rights naman magsabi nun si Stephen A. Smith dahil meron siyang isang boto para sa MVP. Si Tatum ngayong season nasa 27 points, 8 rebounds, 4 assists at 47% mula sa field. Kasama doon ang 36% mula sa 3-point area. Ang Celtics merong 43-12 record. Hindi nag-agree ang ibang mga analyst na si Tatum ang dapat manalo ngayon ng MVP or kahit nasa top 3 siya. Dahil yon sa narrative na ang MVP ay dapat best player sa liga, hindi best player sa isang team. Based sa basketballreference.com, walang stats doon na nangunguna si Tatum kahit isa or kaya pumangalawa siya or sumama sa top 3. Sa botohan pa sa ESPN, pumatak pa si Tatum bilang number 6 na walang bumoto sa kanya sa first place vote. Mas nakakuha pa nga si Jalen Bronson. Mismong si Stephen A. Smith na sinabing dapat si Tatum ang nasa top ranking ngayon ng MVP, hindi naman niya binoto. Si Stephen A. Smith nasa ESPN, so isa siya sa mga boboto doon. Isa pa doon, mas clutch player pa si Jaylen Brown kumpara kay Jason Tatum sa unang part ng season. Kapag nilipat sa kabila naman sa West, si SGA at ang OKC ang number 3 sa overall standing behind Boston at itong Minnesota. Tulad ng sinabi ko kanina, si SGA ang number 1 sa 8 stats. 3 doon advanced stats na win shares, offensive win shares at per 48 minutes. Siya din ang number 1 sa steals at steals per game. So offense and defense na kay SGA. Sa 3 advanced stats na yon, nangunguna si SGA, si Tatum naman nag-a-average ng ranking na pang 14. Hindi pa siya pumasok sa top 10 best player pagdating sa offensive win shares. Sa sinabi ni Stephen A. Smith, magtataka ka rin dahil nga malayo ang stats si Tatum bilang number 1 player ngayon para din sa MVP. Dahil noong nakaraang season, si Jokic dapat ang una ulit na 3 straight MVP since Larry Bird at una bilang international player. Posible kasing maiwasan dyan yung isang record sa NBA na unang international player na mayroong 3 MVP. So pagitan na yon ni Jokic at ni Giannis.
Sa usapan ng best player ngayon, naungusan pa si Tatum ni SGA. Meron pang isang player ang pwedeng lumagpas sa kanya, si Anthony Edwards. Si Tatum naman multiple times nang nakapasok sa conference finals at isa naman sa NBA finals. Base naman kasi sa mga fans, nawala na ng tiwala yung ibang mga analyst at media kay Tatum dahil sa performance niya sa playoffs. Pero umaangat naman ang stats niya doon at yung ibang mga games naman niya. Kung mananalo naman si Tatum at ang Boston ng championship ngayon, pwedeng bumalik yung tiwala ng ibang media kay Tatum bilang best player. Sa ngayon kasi, mas gusto pang isama ng media sa MVP ranking si Kawhi kumpara kay Tatum.